isang magandang araw ulit sa ating lahat na nakusunan ng kontinsyang. Kayo po ay nanonood ngayon sa oras na ito. Nasa po sa ating studio sa NTNTV Broadcasting on Air. Kaya sanahin niyo po kami kung untunan isang oras na ating po gagawin pagtalakay at pag-aaral ng layang doktrina ayon sa Biblia at ayon sa mensahe ng huling pagkalahunan. At siyempre, bago ang lahat ay ang topic po natin ay ito yung nasa panahon. At alam ko na marami sa atin ngayon ay naniniwala yung tungkol sa whole part. So, dalawang dati po yung ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa Bible at dahil sa mensahe ng huling araw. So, next, pakita ko sa inyo ang topic. Ang topic natin ay whole part, ayan, whole part na turo ni Daniel John at ng Biblia. Ang whole part ay hindi Dufani. Yan po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. Kung po kayo alis, at nagsisilya na po kayo ipag-awalisin na kanali, tapos sa kanali ito, tayo po ay nagsusulit-sulit na po sa ating gagawin pagtalakay, pag-aaral sa salita ng Diyos. Nasa kasaran ng tuloy,
lahat ikaw, lahat ikaw ang Diyos ay papahaba. Nasa kasalan at tuloy sa kalulang mo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan kayo. Nasa kasalan at tuloy sa kalulang mo, wala nang aalalahanin ka. Nasa kasalan at tuloy sa kalulang mo, lahat ng lalim ng tuloy, natatatuan kayo. Nasa kasalan at tuloy sa kalulang mo. Nagsasalip sa ating pagdala ang inti-inti ng ating on-air. Kaya ito ay nakakuntalan kayo sa oras ito at nawa ay nakilantan po kayo sa ating na gagawin pagtalakay at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, dahil po na aking sinabi kanina, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa comfort. Ang comfort, sa hindi ko nakakakilala kay Brandon Johnson. Si Brandon Johnson po ay pinikilala ko na niya sa seta. Kaya ngayon, ang ating pag-uusapan ay dati sa Gensler at dati sa mensahe ng atin. At ito ang dahilan kung bakit tatalakayin natin ito dahil dito sa loob ng mensahe yung sinasawag sa end-time lesson. Sa end-time lesson, karaniwan itinuturo ng nagtaktor ang tinutukoy na comfort ay literal na comfort. Ayon sa kanila, sa ating nakasalahan, ang paliwanag niya sa comfort ay literal na virgin. Literal. Kaya, kung may panlalang sasaya, dapat daw sila ang meron, comfort na ang tinutukoy ay literal na sinsahan. So, ngayon, iisa-isahin natin ayon sa Biblia at ayon sa mensahe kung tama na yung itinuturo na karamihan takto na yun na ang comfort ay ito ay virgin talaga. Siyempre, uunahin natin ang Biblia, kaya dadakon tayo sa talata, at mamaya, dadakon tayo sa mensahe ng propeta sa huling araw. Ngayon tayo ay, ano na talaga ang comfort? Yan. Ano na talaga ang comfort, o comfort, yung sinusukin na fort, ano na talaga ito? At paano naging whole ito? Kasi karamihan po kasi, ang isinusuli ay whole fort. Ngayon tayo ay, paano ito naging whole? Una, tatlong panilahing kahulugan ng salitang fort sa Biblia. Ganamat ay isang salita, sa isang salita ito ay ecclesia. Ecclesia, tatlong antas ang hilalit nito. Ang una, universal. Ibig sabihin, ito ay pangkalahatan. Yan. Lahat ng nanalantasaya sa buong mundo.
isinisikonsihilan ni Lucifer na sinusuki na katawan ni Kristo. Na katawan ni Kristo. For we are exercised by one Spirit, so as to turn one judges. Ito ay nakikita natin sa 1 Corinto 12 ang talata ay 13 at ito ay hindi dusali. Ito ay lahat ng tunay na nananampalataya na nakalitas noon na nauna sa atin at lahat ng mga taon sumampalataya kahit ngayon ay lahat din sila ng universal yung sinasawal na iglesia. Kasi nasa kanan nila yun ay isinusuro nila ang concept na ay literal na tindahan. Kaya kung ikaw ay wala kang alam sa mensahe, wala kang alam sa Bible, nasasayay ka at nasasayawala ka na akala no ang sinusuki na concept ay local church. Yun, meron takpan doon, meron tindahan at doon ka dadalo. Ngayon, ang isip nun, yun ang sinusuki na whole church. Pero ang sinusuki sa Bible, hindi po siya specific na lugar. Ito ay kalahatan po yan. Okay. Isinito natin ating sinasalakay. Ano lang po dito, sana maunawaan natin, ito po ay sinusuki na regular. Halimbawa, dito sa City, sa Manila, yung lahat ng tindahan na iipa uri, iipa nananampalataya at iipa na ito ay nananampalataya sa ating Panginoon na dito sa lingkod, halimbawa, sa Corinto, the part of the Efeso, halimbawa sa Efeso, ito ay hindi sila dulo na ipanlalaking templo. Maraming bahay, maraming grupo, pero iipang part sa siyudad dahil iipaan pananampalataya. So, ang tinutukoy pala na whole part o yung part ay yung sa kalahatan. Halimbawa sa Manila, meron Marikina, Mendoza, Makati, lahat ng tindahan na iipa ang paniniwala, iipang doktrina, iipa kinakilala sa propeta, yun ang tinutukoy na nananampalataya na kasama sa whole part. So, yun pala ang tinutukoy. Kasi, nasa kananin po kasi ngayon, lalo sa end time, lalo kasalahan natin, ang kadalasan itinuturo na whole part, noon nagtitipon sa tindahan. Ngayon, kaya sabi nila, saan ka naikon tindahan? Ano ikaw whole part? Kaya yun, kakaikon sila sa isang part, ang iisip nila, one day star ka. Kasi dapat nandoon ka na naka-stay, nakatoko sa iisang tindahan. So, ano yun? Tingnan natin. Ito ay kadalasan nangyayari. Ito. Tingnan po natin sa house surface, kadalasan po noon, naliit na grupo na natitinto sa ipandahan. Ano sa panahonan? Na ang doktor. Ito ang pinakakaraniwan setting ng early part. The part in the house. Ayan, nakikita natin yung sa Roma, 16 kasi noon, ang nag-benefit noon ay kadalasan, ginagawa na ito sa naya dahan-dahan. Wala tayong nakikita gawain noon na itinatayo na nalalaking tindahan. Ngayon, dahil pera-pera na kasi, ginawa nila, nagtatayo sila ng nalalaking tindahan. Kaya sa panahon ito, kung ikaw ay wala kang lalaking tindahan, kahit pastor ka, hindi ka na kinikilala. Kasi ang akala nila, ang isang pastor, dapat meron siyang lalaking tindahan. Kung wala kang tindahan, ang tanong sa'yo, hindi ka tunay na pastor. Okay, tuloy natin. Ano dito? Okay, dito nalinaw, tuloy natin Ano natin kasi, yan. Okay, dito nalinaw, ang bahay ay lugar na
Ang fart ay may tao sa loob ng bahay. Yan. Kaya kung ang lugar ng termino ay church home, ang pinakalalapit sa gender concept ay house fart. Ayun, house fart. Pero hindi eksaktong pareho. Nakita natin? Ayon sa Nicolita, ang tinutukoy daw na home fart ay karaniwan ito ay nasa dahilanan. At noon unang panahon, nakikita natin na ang at doktor na nanikon ng Diyos ay turo ang kanilang gawain ay sa bahay ng bahay ng pagpatulong kahoy. At lahat na nakakala-kala na nananampalataya, yun ang tinatawag na heart iglesia. Hindi kasi, ang nakakaano na karamihan, ang tinutukoy na heart ay sindahan. Kaya kakailangan meron kang home heart. Ganun ay kanya itinuturo sa panahon ito. Then, paano na nagiging home heart ang okay, unawain natin. Sa Biblia, hindi ginamit ang salitang church home. Yan. Wala tayong nakikita sa Bible na ginamit na salitang home farm o kaya ay church home. Wala tayong nakikita niyan. Nagtuin nila invento naman na nalayaran na itinuturo sa panahon ito. At dahil ang tao, walang alam, pinaniwalaan na akala nila yung talagaan tinutukoy. Kaya, marami ang akala nila sila ay nanantalataya, dapat meron talagang home farm. Okay, ito na natin. Ito na natin. Ang language of family, ang tawag dyan ay House of John. House of John, ayan, nakikita natin yung konseso. Diyos ang talata ay 19. O kaya, brother and sister. Ayan, ito na ay nasa karaling talata yan. Anong dawa yun? John is our father. Na tayo sa explained. O kaya ay adopted a son. Nakasulat na karoon ng 8:15. Hindi sabihin, ang son ay taniliya. Ayan, taniliya. Hindi Zufani. Hindi Zufani. Ang relasyon, ang tunay na tahanan. Ang Diyos, ang Ama, ang Naya, nananampalataya ay nakakapatid. Kaya sa spiritual sense, ang first home, dahil pamilya ang tunay, hindi dahil may sariling building. Karamihan na yun. Yung sinusuko nila home farm. Kung ikaw ay nandoon sa isang lugar, kayo na ang nakakakilala na nakakatatiran. At dapat, ikaw, nakatali ka sa taksono. Ganun ang nangyayari. Kaya yung takot ng tao, nawawala na sa Panginoon Diyos. Bakit? Kasi, nilalason na karamihan taktor ay kanilang member. Nilalason nila. Para para yung tiwala ng tao, yung kanyang isip ay nakuha nila. At natasunod nila. Sila sa kanila ang mga tao. Doon sa kanila itinuturo na salitang home farm. Ngayon, tinuturo natin. Ano po ang sinasabi sa Bible? Ito to. Bakit nakaroon ng kanituhan? Bakit nakaroon ng kanituhan sa panahon ngayon? Ano sa Biblia? Una, ang farm, tinutukoy ito sa mga tao. Ibig sabihin ito ay community of believers. Sa modernong panahon, yung farm, ang turo nila building o organisasyon. Ayan. Yan po ang turo na yun. Ang farm, o kaya home farm, ang turo nila ay mga building. Kaya sila ay talakihan na itinatayo. Talakihan. Hindi na talakihan. Ginagawa nila aircon, maganda, presentador,
ng nayakinsahan para nakaakit ng maraming tao. Bakit? Kasi ay naluluho lang sila. Okay, sige natin, ano kasi? Okay. Kaya ngayon, nagsabi ng life home, kadalasan, ang ibig sabihin, ang konstruksyon na pinagsisilyan ko. Ang dalawa, ang lugar kung saan ako nilalago at nagsisilbi, ang spiritual sali ko. Ngayon, hindi literal na bahay, kundi tuok ng paglago sa pananampalataya. Ano kasi? Yung talang home part ay hindi siya literal. Nakadalasan ko na itinuturo ng maraming tao na ang home part daw ay tinutukoy sa naya literal na organisasyon. O kaya ang virgin, yung kasi ang kanilang itinuturo noon naya home part. Kaya nanaya, nakikita natin ayon sa mensahe kung ano na talagaan itinuturo ni Brother William Lyon Johnson. Nanayat mo yan, tuturo natin. Okay, sige tayo. Ano sa mensahe? Ano sa nilito sa mensahe? Nalita, patan ang sindahan. O, ulitin natin. Nalita, patan ang sindahan ang tinawan ng virgin. Hindi naman naliyan. Kung nagay ng tandali. Pero, hindi iyon ang biblikang meaning. Ang virgin ay living place lang. Living place lang yan. Hindi niya ang part. Hindi niya ang iglesia. Ang part ay nalatao. People. Nasalakon. Susunta ako sa virgin ng part. O yan. Yan ang salita. Kasi kadalasan, ay, susunta ako sa anim part. Susunta ka sa anim part, iikon na yan ang part ng Panginoon. Kaya ang sabi, ang talang termino doon, susunta ako sa virgin, susunta ako sa virgin ng part. Hindi, susunta ako ng part. O, kadalasan din yan. Sister, saan ka na susunta? Ang brother, saan ka na susunta? Ay, susunta ko sa anim part. Susunta sa anim part, ikaw na lang ang part. Ikaw na lang ang tahanan ng Diyos. Kaya, minsan nalian, naipanarain na nito ng dalaan, nalalara, kung ano-ano na lang yung itinuturo sa tao. Nasa karami kasi na dalaan, nalitawa na yun. Okay, sige tayo. Ano sa nilito? Okay, tayo. Ang part, sabihin sila ay na tao. Hindi dupani. Ano kani? Ang part, ano sabihin sila ay na tao. Hindi dupani. Ano isa ko niyo? Ano daw ang part? Ang part daw ay na tao. Hindi dupani. Ayan, nasa kanaman ng tol na kaintindihan. Okay, nandun lang po ako ng isang aulitin at isang pasalaksak. Huwag po kayo aalis kasi tayo po ay nanaya. Kasi nanaya, nanandas po yung ating sinasalakan. Nanaya, nakikita ko sa inyo kung ano ba ang itinuturo ni Brother William Lyon Johnson. Huwag po kayo aalis, tayo po ay nansasalak. Minuto es la fantasía.
Nandun tayo sa ating pagsala ang NCNCC Broadcasting on Air. At tayo po ay nagpapakilala sa ating viewers na nanonood sa oras na ito kay Manila Touch at kay Nerdy at sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa ating pagsala sa ito po ay live na inyo po napapanood kaya kayo ay nakikita ko po. So, ang sinasalakay po natin ay tungkol sa Honfar. At kaya natin ito sinasalakay dahil maraming pastor ng gagawa na ang kanya itinuturo ang Honfar ay literal na building o tindahan. Kaya ngayon, naikusunan na ako ulit tayo sa ating pinag-aaralan. Ayon po dito, para po naintindihan natin, ang tunay na ano ang tunay, para nakita po natin, ano ang tunay na biblical fact at bakit kailangan ito? Ano ang palatandaan ng tunay na fact ayon sa Biblia? Maraming grupo o organisasyon ang nag-aalki na tindahan, yun yung unawa nila. Pero ayon sa Biblia, ang tunay na fact ay may nalinaw na katalian. Narito ang nalalakalaga para nakita natin. Una, si Kristo ang sentro at head ng tindahan, yung fact. Christ is the center, Christ is the head of the body, the fact. Ayon sa Kolosas 1:18. Ang fact ay hindi pag-aari ng pastor o denominasyon o isang leader. Ayan, nakita po niyo? Ano po ang fact? Ang fact daw ay hindi pag-aari na isang tao o kaya organisasyon o kaya leader. Pero, sa ating panahon nakikita natin, lahat ng itinatayo ng lekendahan, itinatayo na fact ay nagiging personal na pag-aari ng mga tao. Kaya, yung mga tao na nakadilan doon sa noon ng tindahan ay kahit nalila ang itinuturo ng pastor ay hindi sila nakareact. Bakit? Kasi, yung kasi ang pag-aari kasi ng pastor Kaya ano na nagawa niya? Wala kang nagawa. Kaya ang gagawin niya,
ay aano nila siya sa karamihan. So, ganun po ang nangyayari sa akin. Karamihan po kasi ng puntahan na yun ay itinatayo una doon sa property na ang may-ari ng taxation. Kaya lahat ng biyaya blessing ay napupunta doon sa taktor kasi sa may-ari. Kaya mamaya, nakikita natin ano saan saan ang formula sa home farm. Mamaya, saan sila tayo sa mensahe ng Professor William. No, inuuna ko na muna yung nasa talata sa Bible. Okay, tayo po ano patuloy. Ayon po dito sa talata, itinuturo ang tamang ebanghelyo, ang tunay na farm. Ayan. Kilala sila? Ang tunay na farm, ayon sa talata na ating binabasa, ay nagtuturo na si Jesus ang Panginoon. Tinatanggap ang kaligtasan sa pananalitan ng biyaya ng grace, hindi sa gawa, ritual o kaya ay naya relihiyosong nakasanayan. Ayon sa Efeso 2 ang talata ay 8-9, for thy grace you have been saved. Kaya kung ating unawain, kung ang isang part ay natuturo na isang daan para maligtas o ibig sabihin, lumalayo na ito sa Bible. Wala na po yung sa Bible. Kapag ang isang sandahan ay kung ano-ano na lang itinuturo. Ibig sabihin, yan po ay wala na po sa wala na po yung sa Panginoon. Hindi na po yan lumalakad. Kasi karamihan na yun, ng sandahan ay pera-pera na ang nangyayari. Pera-pera. Ngayon, kung nalakan po, ito, sakita natin. Kaya naunawaan po natin, nalinaw ang turo ng Bible. Ito po para nakita natin. Ayon po sa talata na ating sinasa, nalinaw na itinuturo ng Biblia bilang final authority ang tunay na farm. Ano kasi? Ang tunay na farm, ayon sa ating sinasapa, ang tunay na farm ay hindi nakabase sa opinion ng pastor. Ibig sabihin, sa aral, dapat nakaayon sa Bible. Hindi sa tradisyonalan at hindi sa revelation ng tao o denomination culture yung nakasanayan. Kundi sa kasulatan ay sa unang ikalawang Timoteo, resolution sa evangelito, or scripture is done great. Yan. Kaya kung ating titinan, kung bihirang buksan ang Biblia at puro interaksyon to o testimony ang Panginoon, naku nag-ingat po kayo. Kasi ngayon, kasalakan po na yung sandahan. Nasasato kang gawain. Puro kwento. Puro kasasawanan. Kung ano-ano na yung kwento. Yung Biblia, nagdala sa isang dalawa sa talata na yan. Hindi na law on doctrine. Kasi nyo po, karamihan ng takbo na yun, natula tayo sa tulpito, kadalasan, puro pagpapatawa. Kinukuha nila ang attention ng tao, hindi sa salita, kundi doon sa entertainment. Yan, entertainment na tuan, kadalasan na nangyayari sa ating panahon. Dapat, hindi entertainment, hindi kung ano-ano, dapat ang pinakauna dyan, na nakasento ay wala isang kondisi, di sa kay, yung doktrina, yung aral. Ito sila natin. Christ-centered teaching. Dapat, yung doktrina talaga. Ang sentro ng pananaral at doktrina ay sento. Hindi pera, o kaya ay puro pagpapalang eka, blessing, o kaya ay ritual, o kaya ay personality ng pastor, o kaya ay yung denominasyon nila, dahil ka na anong denominasyon, yan, political agenda, karamihan ng sandahan, nakikita natin, iniimbita ay nila politiko. O nasasabi niyo po, karamihan po nila ng pastor,
sasayin ito. Lalo na sa kanalasin sa alhalalan. Kasalasan po, nag-iisip lang na politiko. At ito sa laki. Inisisahan na, sila tatayo sa doon sa dalar na likuran ng politiko. Na ang dapat na tunatayo na nandoon ay naya Lincoln ng Diyos. Pero ano sinagawa? Nasa pera-pera. Kaya, ang sinagawa nila, nag-iisita sila ng layang politiko na tatatayuin. Saan? Sa loob ng sandahan. Sa halip na nauuto. Sana nakikisalita ng Diyos, pero ang sinagawa, ini-entertain nila na napaka-espesyal. May pera kasi. Yung takpan doon, naghahayan ng dilaya. Yan. Okay, tuloy tayo. Ano po ang sabi nito? Ang doctor, nasa ito ang meron, grace, o sinasawa ng dilaya. Hindi nilalisin o work, nagasa sa salvation. Yan. Ang tunay na sindahan o sart, natuturo ng kalintasan sa talalagitan ng dilaya. Hindi sa sariling gawa o nagsusing asal o tansunusan niya rules ng iglesia o sindahan. Kasi karamihan ngayon, bawat sindahan ay meron batas na natatakot ang tao na sundin ang batas na ginawa ng tao sa loob ng sindahan kaysa sundin yung batas ng Diyos. Nasa tuloy yun? Okay, tuloy tayo. Ito po, sabi sa Efeso 2:20, not thy works, so that no one can do. Kaya kung ang salt ang mentono na nalilitas ka kung, kahit nakalanser ka, wala na yan. Tandaan po natin. Sa ating panahon na yun ay bihira na po na tao na nangyayari ng direksahan at nakatotohanan. Kaya mamaya, pakikita natin sa inyo kung ano ba ang itinuturo ni Brother William Nayundraha. At bakit karamihan na international ngayon na natastor, mali ang turo sa sinasawang na home farm. Na neto nakikita ninyo kung bakit mali ang itinuturo ng natastor. Lalo sa mensahe ng sinasawang na home farm. Na neto nakikita sa inyo mismo ang negotiation ni Brother William Nayundraha. Okay, patuloy tayo. Salamat po sa panonood kay Lardy Padillo, Lawrence, at sa lahat po na nanonood sa atin. Okay, dapat ang sandahan ay healthy. Yan. Kasi dapat ang sandahan ay nasa ito ay laging healthy. Yan. Healthy and leadership. Kasi nalang nila yun. Ayan, healthy, leadership, at clear accountability. And physical part and life, elder's nature. Ano yun? Ulitin ko ba? Meron S. Kasi meron kasi na yun. Nunili sa elder. Walang M. Iisa lang. Kaya ang gusto, siya ang elder sa lahat ng sindahan. Kahit nasa Mindanao ka, Visaya, Luzon, nasa Amerika, dapat ikaw na ang nakikilala elder. Mali, walang ganun. Ang elder sa Mindanao ay meron pong S, ano? Meron po ng S, nakikita natin. Ano? Meron S, elders. Yan. Hindi advocado. Hindi advocado. Ang nangyayari kasi nun, marami na sasakilala elder, dahil hindi nasunod ang kagustuhan. Kahit wala kang mali, aakusahan ka na ikaw ang demonyo, ikaw ang kasalanan. Sinalin sa ikaw ng demonyo. Sinakatian ikaw na nasa ng espiritu. Nasyado advocado. Siya ay dapat takto na sergeant, leader. Sergeant siya. At pangalawa, siya ay transparency sa financial
this is liquid. Ibig sabihin, ang isang tunay na ether o leader ay lahat ng pera na tinatapos sa loob ng tindahan, nalalala ito ng lahat. Nalalala kung nakano tinataso, nakano ang nalalatak, na ang tunay na leader, karamihan na yun, wala, ang dahil tinatasok na pera sa tindahan, pero walang auditing. Hindi ano na meron, hindi ano na iglesia, hindi ano na nakanagsasawa, na kung nakano na ang pera, kasi bakit ayaw itaanan dahil karamihan ng taktor ay sila sarili ang naya tantatala. Kaya na nila, itakikita ko sa inyo kung ano ang itinuturo ni Brother William Lyon Black. Kaya ito nakikita natin. Okay, sige tayo. Kaya, ang ganda na kasi nila sinasalakay eh. Okay. Una, ito ay community land. Ayan, meron sa community land, nasunod, ay nasa kahalaga. Yun ang tao, ang nakaroon na community. Lesson 18. Hindi ko nakasarili. Ano kasi? Community land, then one, not source. Hindi para hari ka. Na para ikaw na tayoon. Ikaw na nasusunod. Na sa hindi ka sinunod ay hahatulan mo ang tao. Hahatulan mo, dadatasin mo. May panlalahanan ba? May malakait na? Nag-aanadaan ng mahihina? Nag-aanadaan ka kasi takikinagdanan ka. Sa wala ka ng takiladan, sisitain ka na. Ano klaseng course yan? Hindi na tulo ng English learning. Karamihan na yung tindahan. Tulo-tulo ng larawan nila, ni William Lyon Black. Andito na? Sino ito? Sa ensign na lang, sa atin. Ako, ensign ako. Kasi nito lahat ng tindahan na ensign, tulo-tulo ng larawan. Ilahi ni William Lyon Black. Kasi nila, hindi na naikay namin sinigil sa Black. Naikay ana-ana. Ang sabi ng vendor, huwag kayo gagawa na kahit anong larawan. Kahit nakalait o anong tao o ano na, huwag kayo gagawa. Anong sinagawa na yun? Sinagawa ng larawan. Tinataso sa tindahan. Kaya ano nangyari? Naging idolatry na rin sila. O, sila natin. Idolatry. Then this or name will know you are my disciple. If you love me, if you love one another. Kung daw nanlalahan ang bawat isa ay andun ang Panginoon. Okay. Kaya titignan natin, nalani ko sa panahon natin, na kunyari, nahar ka. Kaya kanya itinuturo ng nahar kasi ay sinasakiladanan ka. Kaya wala ng takiladan sila kayo, ay, ano nangyayari? Sisitain ka na. Yan. Sisitain ka na. Wala ka ng takiladan eh. At ito na nakait. Sinita ka na, pero aalis ka ng tulo-tulo na sandalaknak na hatol. Ano klaseng sandahan yan? Ay, katuloy nyo? Ano klaseng sandahan yan? Yun lang yan. Ano yan, may kapatid na condition? Ito, sasalakay po natin. Huwag po kayo aalis. Kakaraan naman po na isang awitin. At isang sasalaksak, tayo po ay dadako sa home part na itinuturo ni Brother William Black na hindi itinuturo ng maraming pastor sa noon ng mensahe. Huwag po kayo aalis. Kakaraan naman po na awitin. At isang sasalaksak, tayo po ay nagdadalik.
I heard the steer and know you were there. Saya ating pagdala ang ingredientes na question on air. At ngayong araw at ngayong oras ay sasako na tayo sa itinuro na ating Professor William Lyon Zampan. Ito ay tungkol sa home farm. Kasi naman nila yun, nagtuturo sila ng home farm. Kaya lang, yung itinuturo ni Brother Zampan na totoong home farm ay hindi itinuturo. Kaya ang nangyayari, halimbawa, nandun natin tayo kayo na quotation, ang nangyayari, halimbawa, ako yung pastor, nahirap ako ng pastor. Ngayon, nayara ako, ito na kaluluwa na aking tinuruan, nakakilala ko na sa Panginoon. Pagdating ng araw
lumipat ng simbahan. Ngayon, kung saan sila lumipat, yun na ang homefront nila. Bakit? Kasi, yun ang itinuturo na karamihan pastor dito sa noon ng mensahe. Ang tanong, noon ba ang itinuturo ni Brother William Zahan? Okay, ipa-ipahin natin. Homefront na itinuturo ni Brother William Zahan. Tama yung sinasabi nila, ano pa isa? Ang homefront, sabi nila, yung pastor no, ang iyon pinaka-church leader. Tama naman po yun. Kaya naman nila, uunawain natin kung tama ba na itinuturo na karamihan pastor, lalo na sa end time level. Titignan natin na nila, noon na quotation ng Propeta William Lyon Zahan. Ito kasi, unawain natin. Dito sa mensahe na natin, sa question and answer on the Holy Ghost, ito ay itinuro noong 1959, June 13. Ang sabi, Brother Zahan, ang iyong pastor, ang spiritual na ulo. Ang homefront no ay kung saan ka nagbibigay ng tithe. Ayan, ang ganda nito. Alam niyo to, kasi nasa sa kosoy ko yung proseso, nasasawa ko eh. Nasasawa ko sa maraming pastor end time. Meron kasi sinabi sa mga simahan na ang kanya, ang iyong pastor, ang iyong spiritual na ulo sa lupa. Ngayon, sa kanya ka na hindi ikato. Kasi, siya doon pastor no, okay. Pero parang sana ano? Parang tanong, nauunawaan kaya ito na natakot na dito sa atin, sa end time. Kaya dito nauunawaan sa NTNTV network, nauunawaan na dito yung katotohanan. Sa kikita sa inyo na nila, nali ang unawa nila dito. Kasi ang tinutukoy daan, na ang inyong pastor, ayan, na ang inyong pastor, saan saan? Ulitin natin, ang inyong pastor, ang spiritual na ulo. Ang comfort no. Yan. At siyempre, doon ka, nagbibili na ikato. Pero ito, itinuturo ni Brother Zahan ang comfort ay kung saan pastor ka. Hindi kung saan name na nandiyan o kung saan ka dinadalo. Kung napunta ka sa isang part, ang test mo ay itatadalan mo sa original na pastor mo, hindi sa iyong dinadaluhan na. Ayan. Unawain natin. Sa mensahe ng natin ay ang linaw, yung daw totoong homefront no ay hindi building, hindi templo, hindi sindahan. Ang tinutukoy na homefront ito yung father na spiritual na kung saan ka nakakilala. Halimbawa, nung ikaw ay nakakilala, ang nakilala ng pastor, halimbawa ito, dalasahin na natin. Halimbawa, ang nakilala ng pastor, si Pastor Daniel. Kilala, halimbawa, Pastor Daniel. Daniel, kilala yan. Ngayon, ang nangyari, kamusta ka lang nanila, hindi ko na nasira na yun. Hindi ko na nanirahan. Ngayon, nagtrabaho ka, nakita ka, ngayon, hahanap ka na sindahan na end time. Sana kung end time. Hahanap ka na yun, nilakita ka na yun. Dandaluhan ka na yung sindahan. Ngayon, ang turo na karamihan end time, nayakatasin. Katanda ka ni Eka kung nakain sa Janisi. Saan kayo nandandayan? Sa lakdo na? Sa lakdo? Ano, tarang-tana na naman, no? Nasasawa ko eh. Tarang-tana eh. Siyempre, kung kakain ko sa Janisi ko nandandayan. Tana na lang yun eh. Okay na sa enta, no? Kaya kayo, galit sa akin, kasanda ka eh.
Kaya ako kasi natuturo, nananantan ang kanalian niyo. Ngayon, siyempre, kakain ka sa McDo ka ng dasalan, tama yun. Pero, ang pinag-uusapan, hindi McDo, hindi Jollibee, hindi kinakainan mo sa literal. Ang pinag-uusapan natin, ang mensahe at Biblia. Ang tinutukoy daan ng Prophet William Branham, yung tao na nakakilala ka, kaya ka nakakilala, ng ginamit ang Diyos sa'yo, yun ang tanda mo. Yun ang tanda mo. Ngayon, kahit nalalo ka, yung ikatulo, itatandalan mo sa kanya. Kawawa na yung tao. Sinusuntahan ka noon, hindi ka sa nakakakilala ka sa noon. Nag-uusas ng oras sa'yo. Kanya sa ikaw nakakilala. Nakasabi na nakakilala ka. Napunta ka na sa isang sal. Nilason ang utak mo. Nilason. Ang liwanag ito pa. Para naunawaan natin, iisa-isahin natin. Noong may quotation ni Brother William Branham. Kasi maraming takto sa end time lesson na nali ang itinuturo. Ako end time ako, naka-isang tayo, hindi ako end time na. Ako ang totoong end time. Bakit? Kasi itinuturo ko katotohanan. Ngayon, kayo ang hindi totoo. Bakit? Ayaw nila ituro ang katotohanan. Ito. Tingnan natin sila ni Brother William Branham. Ano sa niya? Nanatili ka sa iyong comfort. Ang iyong pastor. Anay, nananadusa sa iyo. Sana sa iyo sa harap ng Diyos. Okay. Ito na lang, nasatawa na naman ako Ngayon, tandang ikaw naatin doon, yun daw ang pastor mo. Pero kahit dayuhan kaya, nanatili ka daw sa kanya. Kasi bakit? Doon ka na nakatiran, doon ka na sumisanda. Ngayon, yung pastor doon, may tananadusan sa'yo. Walang tananadusan. Bakit? Parang parang pandemya, halimbawa. Ako, may anak ako. Yung anak ko, tulad sa isang bansa. Ang tanong, yun lang titirahan doon nila. May tananadusan sa kanya. Wala, nasa akin pa rin yun. May ako yung tatay niya. Ganun din pa, tayo noon. Spiritual. Sa isa po niyo, ang dami na yan nagdaraya na pastor, lalo sa end time. Dahil sa pera. Dinadaya nila ang isip ng tao. Hindi itinuturo ang mensahe na itinuro ni Brother William Branham. Ito natin. Kasi bakit? Nakasulat yan naman, ang foundation nakasulat nanatili ka sa inyong comfort, ang inyong pastor, ang may tananadusan para sa iyo sa harap ng Diyos. Okay, unawain natin. Hindi niya tinutukoy ang Diyosani. Klaro natin. Ang comfort law at ang inunokal na pastor at lokal na tinukoy, hindi yan. Kundi, kung sino at kanino ka nakakilala ka sa noon. Sila ay original noon, home-based offer na ang totoo na itinuturo ni Brother William Branham. Kung sino yung tao na ginamit ng Diyos para sa'yo, na nakakilala ka noon, nang andilintro ka sa, yan ang iyong father, spiritual father. Siya ang iyong comfort, hindi building, hindi Diyosani. Nakalukuhan turo, karanihan sa mensahe. Bakit kasi, kung sila ay nakikilala natatanda sa iglesia. Pero ang totoo, nani ang itinuturo. Nani. Hindi na ng tana ang itinuturo. Nakadasa na ng tana ang sabi, sandilan-dilahan, nanatili ka sa iyong pastor. Pero, hindi na itinuro kung saan pastor. Ang tinuturo nila dilahan, ng tao na nakakilala ano ang iyong father. Doon ka nananatili, hindi sa kanya. Hindi sa kanya. Kaya ang nangyayari nila sa end time, kung sino pinakamalaki yung sindahan, nandun ang tao.
kung sino yung tao o taktor na kilala totoo na sikat, nandun ang tao. Kaya kawawa yun na taktor na nahihirap, iniiwan. Walang-wala na yan, na wala tayong ikaso. Natuntan sa kanayayanan. Nakita ko ninyo, nayatandara na nasasakilala ko na end-time, pero dulaan, nayayaran. Dulaan. Nandaraya. Hindi nila itinuturo. Itinuturo ni Brother William Branham. Ano nilang itinuturo ni Brother William Branham eh? O sige natin, ano pa? Sana naunawaan natin. Kahit saan kasununta, kanili ni Brother Branham. Ito ang ninaw. Ito kanili, Brother William Branham. Sa nakasulat, ito ay itinuro niya noon sa First Order. Itinuro niya noon December 26, 1963. Saan? Sa Dentro Center, Indiana. Ano kanila? Kahit saan kasununta, ang home front law ay ang Iglesia pinagbibilayan law. Ano kanila silahan? Ang tinutukoy niya doon, yung tao na nakakilala ka. Kahit saan ka tumaroon ng panos ng mundo, nanirahan ka, nililinin yung tao nakakilala ka. Dati kasi yung ala, spiritual. Ngayon, yung kinikita nun, yung ikatulo, doon na identify, wala sa takson nila, nila nakilala, takson nila. Hindi na takson yan. Kinukot-kot ka lang yan, sasamantala. Hindi sila ang naghahanap kayo sa Diyos, walang tananagutan siya sa dulo, wala. Ang tananagutan kayo, yung tao na ginamit ng Diyos, nung ikaw ay unang nakakilala, nasa kanya ang dulo. Nasa kanya. O, nakita po niyo, ulitin na natin. Sanhilan-hilahan. Okay. Kahit saan kasununta, sanhilan-hilahan. Ang home front law ay ang Iglesia na iyong pinaghihilayan. O, unawain natin. Ito ang nangyayahulugan ng local assembly na pinakakatian lo noon nangyara kayo ng una at dumautis ko kayo. Hindi isang partikular na dukali na natantal ka na kung saan. Ang nilaw na lang itinuturo ng dahil eh. Ang liwaliwanan. Kaya lang, narami ko sa dulaan na lumitaw sa end-time na nataktor, na natasakilala natatanda sa Iglesia, na nahanay sa pera, kaya ang ituturo nila, lalo kung nayanan yung naatin na pera, Ginger, sasabihin nila, sister, brother, kung saan kayo kumakain, kung saan kayo sinasalo, doon ibibigay ang inyong ikaso. Katulad ng isang Genesis. Kung ikaw kunain sa Genesis, saan ka nagdadayan? Sa Lakdula? Kung ikaw wala ka sa mensahe, talay ko talaga. Ano? Kunain ako sa Genesis, siyempre, dito ko nagdadayan. Kunain ako sa Lakdo, siyempre sa Lakdo, tama yan eh. Tama. Nakita po niyo? Pero yan po ay tanilin lang. Tandaraya. Tanluloko yan. Kawawa na lang yung taong ginamit na siya kayo. Kawawa na lang siya. Hirap na hirap. Yung tao na yun na sinusuntahan ka na nung ikaw ay wala ka sa Panginoon. Kaso nung ikaw dinagdala sa bahan mo, nakenso ka na, nakanunutan na siya. At ngayon, naghanap ka na ng isang taktor. At yung taktor na ngayon, nahanan din. Pinagpot pa. Naisatuloy niyo? Ako na ikukwento ko sa inyo. Nung ako ay nandoon sa Bulacan, San Miguel,
Meron sa aking inaasin na isang pamilya. Meron siyang 4 na anak. At yung kanyang 2 anak ay may kanya-kanyang trabaho na nagtatrabaho. At yung nanay may trabaho rin. Ibig sabihin na nakakumita. Sila ay nagkakaroon ng ikaso na 7,000 at yung anak 3,000, yung isa 4,000. Bali, unaano nila 10,000. 10,000 yung kanyang ikaso. Ngayon, unasin sa akin. Unang sanhi, unasin. Nagbigay ng 8 rin. Pangalawa sanhi, unasin ulit. Nagbigay ng 8 rin. Okay na yung 8 rin eh. Nagbigay nagbigay ang bawat isa ayon sa itinakda na inutuso. Walang nakala doon. Ngayon, nung sila ay naka-isang buwan na, natataka ako. Bakit sinausa ko sila? Sana na ngayon, meron pang inaano na sobre. Doktor, meron po akong ikaso sa kanya sa anak ko. Ano po 11,000. Sabi sa akin. Ay, sabi ko, doktor, sino nakakontakto nyo? Sino nakakonsinyalis ng Diyos nung ikaw ay nakakilala? Ganito po, ganito. Sabi ko, doktor, wala akong alam sa inyon. Wala akong alam na dahilan kung bakit nandito kayo. Pero, sinasadya namin ikaw na nadusi. Kayo na anak ninyo, na anak nyo, sinasadya ko. Na nalayo ang inyo, ngayon, sinasadya ko kayo. Pero ako, nung ikaso ninyo, hindi ninyo pwede ibigay sa akin. Bakit? Kasi una-una, wala akong pananadutan sa inyo kaluluwa. Wala akong pananadutan. Na ikaso ninyo, na 11,000, ipadala nyo sa doon sa taong ginamit na sa kayo. Na siya ang inyong confirm. Siya ang inyong anak. Hindi ko sinadya. Kasi ano ko yun
Ito, ang part po, ang part ay, ang whole part, ito ay hindi literal. Unawain natin. Hindi ito literal. Na kagaya ng itinuturo ng karamihan sakto na yun. Literal ba ang hindi? Ang whole part? Ayon sa natuloy na Dhamman ay hindi pa literal. Ang whole part ay kung saan ka saktor na nakakilala ka, kung saan ka kumakain ng salita ng Diyos, kung saan ka nagbibili ng tithe, ano yun? Yung saktor na sinali sa'yo ng una, o worker na nag-share sa'yo ng lensahe. Yan. Kung saan ka spiritual accountability. Hindi nakalaga kung iyon ay bahay, o kaya inuutahan mo lang, o kaya mission house, o church building. Ang nandiniisipin, ang tinutukoy na whole part ay yung tao na ginamit ng Diyos sa iyo. Yun ang whole part. Hindi literal na building, hindi literal na templo. Ibig sabihin, yun yung tao na ginamit ng Diyos nung ikaw ay nakakilala. Yung tao na naghahagi ng salita sa'yo, tapos naunawaan mo, nakakilala ka, siya ang iyong father in the Lord. Father. Yan. Ibig sabihin, anak kaya, anak. Okay. Naisasa niyo, narani ko sila na nandaraya Ngayon, yung father no, spiritual, na kung saan ka nakakilala, yun ang iyong konsultahan. O, sila natin yung family, nandarmahan. Ito ay kanya itinuro. Ito, question and answer on the Holy Ghost na itinuro ni nandarmahan noon, May 31, 1959. Saan? Sa Center Southern Indiana. Yan. Ngayon, itinuro ni nandarmahan. Ulit, para naunawaan natin. Ang kanya, data sa konsultahan no, Luna. Bakit meron Luna? Ang iyong whole part, iyon ang tungkulin mo sa harap ng Diyos. Ano ang tinutukoy ng nandarmahan? Ang nandarmahan, kung ikaw daw ay sususunta sa isa, ang unahin mo, yung tao na ginamit ng Diyos sa'yo. Kung saan ka nakakilala, yun ang whole part mo. Ang nangyayari ngayon, yung ginamit ng Diyos sa'yo na ikaw nakakilala, na naunaatin na yung tao Diyos sa kanila. Kung may trabaho na, ay, hindi sa pastor, 10,000, 20,000, kung ano-ano. Samantala yung tao na ginamit ng Diyos sa buhay mo, na ikaw ay nakakilala. Hindi ko naman tutok sa duho Meron ginamit ang Diyos sa'yo, para ikaw nakakilala. Siya ang tatay ng spiritual. Ang nandarmahan, dado ka ng data sa naturta. Data sa turtahan ng Luna, ang inyong whole part. Kanina nakita natin ang tinutukoy na whole part, ayon sa kanyang natin ay yung tao na ginamit ng Diyos sa'yo, nakauna-unahan. Takto na niya o worker. Wala sinabi kung takto niya o worker. Ang pwede, yung ginamit ng Diyos sa buhay mo. Kaya ka nakakilala. Yun ang iyong leader. Yun ang iyong whole part. Yun ang iyong tatay. Spiritual. Nasa to niyo? Yan ang itinuturo ng Biblia. Itinuturo ng Bible. O tingnan natin kung ano ang tinuturo ni Apostol Pablo. Dito sa Efeso. Efeso 6:1-3. Ano kanina ito? Mga anak, nasitalina kayo sa inyong mga nadulang sa Panginoon. Sapagkat ito natuwid. Pangalawa, isalan mo ang iyong anak at ina, isintate at nana sa lupa. Pero ito, ulitin natin,
mga anak, nasisalila kayo sa inyong nalaladunan sa Panginoon. Saan ko isinasuwin? Tingnan nyo, yung totoong lingkod ng Diyos. Halimbawa, ako. Unasin kayo sa akin, hindi ko kayo anak. Sa kayo nang sila sa akin ng ikato, hindi ko sasagutin. Ang sasagot kayo, doon kayo nagtasako. Yung inyong ikato, ibigay ninyo kung sino ang, kung saan ka nakakilala. Para sa kanya yun. Pero sila yun, yung dulaan. Yung dulaan pastor, lalo sa end time. Halimbawa, nalasin sa isang sister. Nalasin sa isang brother. Pastor, meron po akong ikato. Ito po, 20,000. At, salala ko sa inyo, oh, sister, praise the Lord, tagpalain ko na. Tatagdating agad. Naku, kasi, dulaan ko sa siya eh. Hindi na alam na itinuturo ni Nadia Rohan na hindi kanya yun. Yun ay para doon sa kanyang tatay kung saan siya nakakilala. Ang linaw-linaw na itinuturo ni Brother William Nadia Rohan. Pero ang tanong, bakit ayaw ituro na natakto sa end time? Ako entay na ko, nakakalain nyo, hindi ako entay. Tinutuloy pa ako, yung nagdalaan pastor. Dito ka mensahe. Ngayon, kung sasalaan ka, nasa kayo. Huwag ka nang aalay para hindi ko nahanasa. Kasi saka ikaw unalay, nakahanasa ka. Ano ang sasabi nyo? Ang totoong pastor, tinutuloy pa yan. Pero, alam nila yung kasliran. Yung kanahawak na espada, nakuha nila estanin. Kaya kung ikaw, nalalahak na nadala sila, nahihimaan sa katawan mo. Laki, yung kanya espada, ay sunod-sunod ng tanin. Kaya pasukan nyo, na haralan ang aking isinusuro. Sinurado, nasusundatan kayo. Laki, kasal-dala ko ang espada. Naisaswa niyo? Okay, wag po kayo aalis at nalang pa sa isang session at nalang sila sa nasasos kasi nalang sa yung mensahe ng propeta na aking isinasaliwanan. Kaya wag kayo aalis, kakaraan lang po na isang awitin uli at isang tatalaktas tayo po ay nansasalik, wag po kayo aalis. Ito po, nilakot po yun, isang awitin na kanali.
sa ating programa ang NTNTV Broadcasting on Air. Kayo po ay nanonood sa ating programa ngayon at nawa ay nakatulong ang ating nasasalakay. Ang sinasalakay po natin ay tungkol sa Honsar. At ngayon, nandito po tayo sa mensahe ng Propeta William Lyon Branham na kadalasan po maraming pastor sa loob ng mensahe na hindi itinuturo ng katotohanan. Ganun din po kanya relihiyon. Ang mga relihiyon, meron silang Bible, pero hindi itinuturo yung laman ng Biblia. Ganun din po sa mensahe. Ang mensahe, marami ang nasa mensahe, pero hindi itinuturo yung laman ng mensahe. Kaya ngayon, itinuturo naman natin. Okay. Ano pa ang pansin? Brother William Branham. Tungkol sa ating itinuturo na kung saan kanila yung pastor, okay, nasa natin sa Tagalog, ang pastor no sa iyong home farm ang siyang nagdadantay para sa iyong kaluluwa. Okay. Ano kasi? Yung pastor no ang nagdadantay para sa iyong kaluluwa. Take note, yung tinuturo ng pastor, hindi yung sinadaluhan na yun. Kundi, yung original nun, kung saan ka nakakilala. Kasi ang dami ko sa paintan, sa ikaw ay unatin sa kanila, ang ituturo niya, sila daw ang pastor no. Kasi bakit? Hindi sa ka ikaw unatin sa akin eh. Nasa ako ikaw ang pastor no. Hindi naman yung ang turo yung dadalahan eh. Hindi yun. O ilang pastor ka, pero hindi ka pastor nila talaga. Kung nalasan niya sila, ano no, ako yung tatay, na aking anak nagtrabaho o kaya nakatira na sa malayo. Ngayon, wala na kang nakikita isang tatay, ako lang, iisa lang. Ganun din pa, tayo noon, wala kang nakikita ng maraming tatay, iisa lang ang iyong tatay. Noon, kung saan ka nakakilala ka sa noon. Sabitan nyo sa 1 Corinto 4:15, Dadala't nakakilala kayo ng 10,000. O 10,000 sa kilala niya. Hindi ko na kasi naifan ng niya. Dadala't nakakilala kayo ng 10,000 na guro. Ngunit iisa ang inyong anak. O nakita ko niyo? Ang sasahin nyo. 1 Corinto 4:15. Ang nila na kinansitan nyo. Dadala't nakakilala kayo ng 10,000 sa kilala niya eh. 10,000 na guro, ano ang guro? Pastor, evangelista, apostol, elder, bishop, at kung ano-ano pa. Kahit unado tayo ng 10,000, pero tatandaan mo, iisa ang inyong anak. Iisa na yun kung saan ka nakakilala. Yun ang ano. Doon na ibigay ang ikatulo. Hindi na kung saan ka na atin. Kung na ikaw, ano na, sa nangyayang ka. Na ano nangyari, natira ka na sa nangyayang. Na kung saan ka na unaatin, doon na inaatin si ikatulo, hindi na yun. Hindi na ang itinuturo ni Brother William Lyon Branham. Hindi po yan. Okay, tuloy natin. Ano kandilan si Mahal? Ito kandila sa kanyang mensahe na sa nanonoodawaan natin. Nakihan ko. Ito kandilan si Mahal sa kanyang mensahe na Making a Way. Ito ay kanya itinuro noong December 10, 1966. Doon sa Minneapolis, Minnesota. Ang kandilan si Mahal ang dito. Ang comfort ay ang lugar kung saan no natanggap ang iyong spiritual na pagkain. O ano nyo eh. Ano ba yung comfort no? Kung sinong tao na ginamit ng Diyos sa'yo. Yun ang iyong comfort, hindi sundahan. Hindi building. Hindi iglesia. Ulitin na natin. Ang comfort
ay ang lugar kung saan mo natatanda ang iyong spiritual na sakay. Ina kung nililigalimahal ng tao na ginano sa'yo na una. Doon na natatanda yung sakain. Bakit? Kasi tinuturuan ka niya nung una eh. Tinuturuan ka niya. Nung ikaw'y wala ka sa kay Kristo. Nakikisali ka sa Panginoon, naiiyak ka sa anak, nakikisal-away ka sa yung tao na yun. Pinagsasadyaan ka, suntasuntahan ka. Nilasense-study ka. Sinusuntahan ka kahit hindi ka wala nakain yun, hindi ka wala sa nakain. Susuntahan ka niya kadahin mo. Sandahan mo, para turuan ka. Isang araw. Isang araw. Nakakilala ko sa Panginoon. Isang araw. Pinagdasal sa iyon. Siya ay iyong sponsor. Siya ay iyong anak. Kaya kung ikaw, kung nakita ka, kung ikaw nasasawa na iyong ikato, na iyong offering, huwag nang identify doon sa inaasinan mo na yun. Doon na identify sa taong dinanitan sa kayo, noong unang-una ka nakakilala. Yun na taktor, na aasinan mo at tuturuan ka, na ang sasabihin nila, brother, sister, kung saan ka ikaw unaasin, doon ka ikaw nandinig ka to, tandaan mo, na ay nagdahanan. Nanloloko na yan. Nanlulutin yan. Wala siya sa limalaan. Kung nasikan doon, ang ibibigin doon, ay kung paano na ang ninais ng puso, nung yung sinusuko niya tanto, nagbigay ang bawat isa, ayon sa itinakya na kanyang puso. Yun yung sinusuko niya tanto, pero ang ikato hindi doon. Idadalik niyan doon sa tao dinanis ng Diyos nang ikaw ay hindi ka nakakakilala sa Kanya. Siya ang dinanis ng Diyos, kaya ikaw na yun ay nasa mensahe. Nakakilala ka sa Diyos. Maraming takto sa end time na yan ng daraya. Kaya ang lalaki ng puntahan. Hindi lang ng daraya, aadawin ka ta. Ang alam nila, ikaw lalaki pera mo. Lalaki ikasun mo. Gagatayin ka. Tapos lalakunin ang ikot mo. Sisiraan ang totoo ng takson. Ang takson ako, nahilap. Nasa niyo? Alam niyo po, nasa kalimanan po na isinusuro ng Brother William Johnson. Ay nasasakalay ako, ang daming takso sa end time. Nasa mensahe yun eh. Bakit ayaw niya ituro? Bakit ayaw niya ituro? Nasa mensahe naman yan. Then ako, tatalatayan niyo ako na ako wala sa mensahe. Ako na ang totoo eh, kayo ang hindi. Kayo ang nagdulaan. Hindi ako. Kasi ako, itinuturo ko ng lahat na itinuro ni Brother William Lyon Johnson. Kaya kayo sa'yo sa akin. Kasi nadaktan ako na yan. Sana na itinuturo ko lahat. Ano pa? Ano pa sabihan? Ito sabihan sa kanyang mensahe. Dito sa mensahe ng sate, ito ay kanyang sermon noon 1965. Sa kanyang mensahe ng Dance from Heaven, Place of Worship, na itinuro ng 1965, April 25. Saan? Sa Los Angeles, California. Ang sabihan sa mahal, ito ay kanyang mensahe. Naniniwala ako na bawat Kristiyano ay dapat may home park, isang lugar na kanila pinaghihilayan. Sana naman yun. Ang tanong, eto na naman, hindi na lang unawaan. Nang sinuso ko nila simahan, naniniwala ako na ang bawat tao ay dapat meron home park. Ang tanong, yan ba ay specific? Specific na yan na literal na sundahan o sa kalahatan na iikon sa niniwala.
O kaya po, nakulit kayo. Titignan ko kung saano kayo kahuhusay sa lensahe. O kayo na nasa sakilanan, nasasanda sa iglesia. Ngayon, nakulit kayo. Titignan ko kung nauunawaan nyo ang itinuturo ng Madre Mahal. Kasi ang inyong paniniwala na ang sabi ng Madre Mahal, naniniwala ako na bawat Kristiyano ay dapat may homestar. Isang lugar na kanilang pinagtitilayan. Ang tanong, nanda ay literal na simbahan o sinusuko niya sa isang paniniwala na sa kalahatan. Ang dami ko sa takbo na yun, kaya natutunan na konti. Turo na ng turo, hindi niya sinisiyapat na naisip o naiyak kung ano ang sinusukoy ni Madre Mahal. Nakadasa na ng konti spoken word. Naturo na, kaya nakawendan-wendan. Tandaan natin, dandaanan natin yan. Tandaan nyo yan ha. Dandaanan natin yan, na ang sinusuko ni Madre Mahal ay yung isang paniniwala na pinagtitilayan mo. Halimbawa, kung ikaw iglesia ni Cristo, doon ka nakasilan. Kung ikaw na nag-justice, doon ka nakasilan. Hindi siya literal na simbahan. Sinabi nga naman, naniniwala ako na ang bawat Kristiyano ay may pinagtitilayan sa pinagtitilayan homestar. Ang sinusuko niya, hindi simbahan na nasa isang dako, kundi paniniwala. Yan, okay. Nagtatag tayo sa insakutin ko ng process. Ito sa ng process, dito sa lensahe ng process noon, ito, sana naunawaan natin. Noon 19, kasi nanansa ko sa ito. Noong 1961, August 25 ng 1961, itinuro ito sa Centro Centro Indiana, dito sa lensahe na Message of Grace. Ang sabi naman sa Mahal ay ganito. Ang homestar law ay kung saan kakulakain ng salita at ang pastor law ang danay na ibinibili sa iyo ng Diyos. Okay, ang sinusukin ng homestar, kung sino daw na ikaw ay nakakain. Ang tanong, yung lang sinusukin na kung saan ka kumakain, ay kung saan ka nakulakain na yun? Hindi. Kung saan ka nakakilala na nakakain. Na nakaunawa ng mensahe. Yun ang inuhulpas. Kasi, kung ito kasi na itinuro ng Madre Mahal na yan, ay i-a-asin lo, letra sa letra, aasin ka nito. Ito hulpas na ngayon. 3 taon ka. Ngayon, ang nangyari, nulita ka na yung sa Angeles. Nalita mo, hulpas nila naman yun. Lahat na yun, hulpas no. Ngayon, isang araw, nulita ko ulit sa Desaya, doon ko ulit homestar nila naman. Ano na yan? Lahat na yung homestar. Ang sino? Bakit? Kasi ang daming pastor, hindi alam ang ano katotohanan. Hindi nila alam yung homestar. Turo ng homestar, hindi nila nauunawaan. Kaya nila member, kung saan sila nakasala, yun ang akala nila na homestar. Bakit? Kasi ninaturo sa kanila ay na yan nagdaraya, na nagdasawa. Na yan nanluloko, lukang pera. Nanulok na yan na aasin. Oh, sister, dito ka na eka, kasi ito na eka homestar, no. Sa akin na eka, hindi ang ikasulo. Kasi dito ka eka kumakain. Ano yan? Nanluloko yan. Nanluloko. Nagdaraya yan. Katandan yan ang star na isang pastor. Tandaan natin. Nagdaraya yan. Ano yan? Ano yan? Dunaan. Na yan, dunaan. Ipinuso niya Satanas. Nasaan niyo? Ano sasanulan nilahan? Ito. Kunti na yan to. Okay, sanulan nilahan noon 1965. Ito ang kanyang lensahe. Sana unawaan natin. Ang sabi niya, dito sa kanyang formula, leadership. Itinuro niya noong December 7, 1955 sa Cordilla, California.
Ang kandiya, naaari kang bumisita sa ilan na iglesia. Ngunit ang gobyerno ang iyong Diyos, ang iyong angkla. Ano ka nanirahan? Kahit saan ka na sinunta, o kaya nanirahan. Kahit saan ka sinunta, o unaasin. Sa data, ng iyong angkla. Ano angkla? Ng tao, na ginamit ng Diyos, nung ikaw ay hindi ka nakakakilala. Doon mo, hindi ang ikasuno. Hindi ka nagdaraya na doktor na nakilala mo na yun. Hindi ka sindahan na inaasinan mo. Kawawa na yung taong ginamit ng Diyos sa'yo. Nasasok ka yan sa kahiratan. Ng araw na ikay na sindero, dadaero ka pa. Nanlalako ka sa loob. Pero sinusuntahan ka. Sinusuruan ka ng salita ng Diyos. Inaaralan ka. Pinagsasadaan ka. Kahit minsan walang nakain, walang nakahiyan. Sinusuntahan ka. Kasi isang araw, nalita ka ng tirahan. Ngayon, doon ka na unaasin. Kaya yung ikasun, yung otore, doon mo lang inilibigay. Bakit? Kasi ang itinuro sa'yo, kung saan ka kumakain, doon ka nilibigay. Ang tanong ko, saan ka nilpahiyan? Saan ka nilpahiyan yan? Na kung saan ka kumakain, doon nilibigay. Karanihan sa kanilang doktor. Ano ka noon? Lalo na kung nakilala yung panahon na sa Quiapo, isang doktor. Isang doktor ito, anak ng doktor. Yung kanyang tatay, doktor din. Ngayon, ang ginawa niya, nilakay niya dito sa Quiapo. Lahat pinausap. Pinausap lahat. Lahat ng doktor doon, nagtanong sa, kung nililan tayo. Ngayon, ang lahat ng pador, pare-pareho. Ang pador ay ganito, doktor, kung saan ka kung nakain na yun, kung saan ka nakasira, doon na hindi ikasunod. Ang nagawa kung ikaw kakain sa McDonald's, saan ka nagdadayan? Ikaw sa nagdadayan sa Jollibee, natula sa McDonald's. Ngayon, ano ang concern na isang takbo na to? Kasi isang takbo na to, yung kanyang tatay, takbo din. Ngayon, yung kanyang ikaso ay 30,000 monthly. 30,000. Ngayon, ang turo daw sa kanya, na kanya inaasinan, kung saan ka unaasin, doon na hindi ang ikaso. Ngayon, nadudunuhan siya. Ngayon, dumating ako na yun. Dumating ako. Nung panahon na, sinasandasa ako sa Quiapo, nung panahon na yun. Ako yung kinausa, kahuli-hulihan. Sabi sa akin, doktor nino, meron pa na akong isasanong kayo eh. Lahat ng doktor dito, kinausa ko na Sina doktor Dani, doktor Nestor, at kung sino sa lahat kinausa ko na Pero, pare-pareho ang pador. Ano ka ako sa Diyos nila? Ang pwede, kung saan daw ako nakasinan ngayon, kung saan daw ako nakasin, doon na identidad ang ikasundo. Kaya na sa niya, nakukonsen sa ako kasi yung tatay ko sa nalan. Tapos, ko sa siya, spiritual. Ngayon, kung nandito ako. Ito sa Diyos ko. Kano ko doktor? Kung ang pagod nila ay pare-pareho, lahat ng dali. Dali lahat yun. Kawawa na nakakin tatay, no? Tatay na nakinalan. Tatay na tapos spiritual. Yung ako ikasunod, doon na itinay sa tatay, no? Sa doktor, no? Ngayon, kung ikaw aasin,
kung sa kanya kasi na yun, nag-delay ko na ayaw sa intiyak ko ng susunod. Kunyari, 100. Nakano ako susunod. Yung kako insinero, hindi ang ikaso. Kasi ang ikaso, kung sino ang dinalis ng Diyos sa'yo noon sa kanyang insindahan. Hindi naunawaan niya. Sabi niya, sana niya sakit. Kasi, hindi ako sa kakainan ko. Saan ikaw kako nagsasayo sa dunaan? Ang isasanit niya dunaan din. Yan tayo sandaan. Saan ikaw kako nagsasayon sa mga dunaan taktor, kaya ang sanit niya dunaan din. Wala ka sa niya? Okay, ito na. Ngayon, paano naunawaan natin? Ito, kinarasan lang po. Ano kung mensahe po atin? Dito kung mensahe niya, ito, paano naunawaan natin? Ang consult ay ininukal na faktor. Yung taong dinalis yan sa kayo. Ito ay itinuro niya noon sa order, question and answer, at sa kasahan niyo. Ngayon, kapatid, nandiyan natin tatandaan. Hindi lahat ng taktor ay tunay. Karanihan ng daranak. Ngayon, ito ay part 1. Sa susunod part 2. Lock natin ang part 2. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa lahat na sa atin ay nanoon. At ayun, nilalasin natin si Rosalie Ocdel, panalo kayong pananoon, at kay Quincy Puentes, yan, kay Landin, kay Fanny Ventres, kay Roger Aquino, at sa lahat po sa atin po ay nanonoon dito sa ating programa ang NGN TV Broadcasting on Air.